Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J. Wala po sa ngayon si Dr. R at nagliwaliw sa ibang bansa. Mukhang nag-i-enjoy sa ibang bansa ngayon si Dr. R at ang naiwan po ay si Dr. J. Kaya kung may konsulta kayo kay Dr. R, wala ho ngayon. So anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy ang ika-6 na araw ng tinatawag na impeachment hearing nitong ginagawa sa Senado sa ngayon. Tuloy-tuloy yan ang impeachment hearing. At yung mga senator judges, pulang-pula. Hindi ang asang kundi ang kanilang mga robes na tinatawag. Ang kanilang gown, tawag dyan. Gown na tatawag dyan o robe. Anyway, ang robes kasi ginagamit din yan sa pagtawag ng doon po sa mga bagong ligo, yung bathrobe. So yan ay tuloy-tuloy uli ang kanilang hearing na ginagawa at ang gustong patunayan nitong prosecution na ang kanilang madalas na naka-focus ang kamera doon sa kanilang artistahin na nakalimutan ko pangalan. Yung abogado. Si Atty. Ligutan. Hindi mo matandaan ka ang pangalan eh. Yung pulang-pula ang mukha na naka-make up na akala mo yan ay nasa tawag dyan? Diba shooting ng mga artista? Alam mo yung shooting ng artista? May may bago ka i-shoot. Merong may make-upan ka kasi alam nyo, pagka wala kang make-up, makintab ang mukha mo. Minsan nangyari na sa akin yan. Kinuha tayo na talent doon sa isang advertisement. Pagdating ko doon sa set,
nilapitan, sir, dito ho kayo at may make-upan kayo. Sabi ko, wag na, maayos naman ang mukha ko. Hindi ho, kailangan. May make-up kayo. Ha? Kaya akala ko kako babae lang, may make-upan eh. So yan ang hindi natin alam. May make-upan ako at saka kulang na lang lipstick. Pero itong si Atty. Ligutan, ay merong lipstick eh. Pulang-pula yung labi, na talagang sabi siya, ma'am, parang siguro para magkikis siya doon sa kay Atty. Binluan ng depensa. So lumalayo naman si Atty. Binluan ayaw magpakis sa kay Atty. Ligutan. So tuloy-tuloy na naman tayo sa siguro 7-8 oras na naman na that entertainment. At ang gusto patunayan kasi nitong sa Article 1, nitong sa impeachment complaint na ito, na mayroon hong grave threat na sinasabi itong si Vice President Sara Duterte, na mayroon siyang tinatawag kasi gusto na patunayan na yan po ay ano tawag yan, betrayal of public trust. Pero alam niyo ang grave threat, ganito po yan eh. Kahit sino na tao ay pwede ho magsalita, lalong-lalo na kung siya po ay medyo na sa alanganing kalagayan, nakatulad yan, kunwari, may lasing, hinarang ka sa kalsada. Pagkatapos, sabi mo sa lasing, wag mo ako lapitan at ihaharas kasi kung hindi, papaluin kita ng sapatos ko. Ay, grave threat ba yun? Conditional kasi yun eh. Hindi ho. At ang alam niyo, ayon sa mga abogado, matagal nating binabasa ang opinion ng maraming abogado. At marami sa kanila, yung hindi ho bias ng mga abogado na katulad nitong ibang abogado na kahit mali ay pilit na tinutuwid. Alam nyo yung sabi ng ibang mga abogado na marurunong, yung grave threat that is a minor na hindi ko alam kung crime or whatever ang tawag nila dyan. At yan, alam nyo, ang sabi nga nila, yan ay punishable by 6 months ata o 1 to 1 day. Yun ang sinasabi nila, no? So, ibig sabihin, yung grave threat na yan, at siguro kung yan ay first offender ka, baka out of leniency, ang korte sasabihin sa'yo, ito suspended sentence ka, kailangan lang mag-report ka sa probation officer, buwan-buwan, magpakita ka doon. O di kaya magagawa ka ng civic duty o kung ano man ang kasi alam nyo, hindi naman ho ganoon kalala yung grave threat na yan. At kung hindi ganoon kalala, hindi ka liable po yan ng kasalanan na treason o pagnanakaw, o di kaya yung bribery, hindi ho ganoon kataka ang level niyan eh. Hindi ganon po kataas sa graft and corruption. Kasi ang grave threat is punishable by, nakalagay doon sa kanilang sinasabi, nabasa ko doon sa isang opinion ng isang abogado, is only punishable by 6 months to 1 day, or di kaya may kaakulang penalty. Yun po ang sinasabi ng mga magagaling na abogado. Hindi ko na ibig sabihin na itong mga abogado ng prosecution ay hindi magaling po. Magagaling din yan. Well, kung hindi ho yan magaling, hindi nakapasayan sa ano tawag diyan, sa bar exam, no? Sa bar exam. So ganyan po yan mga kababayan, na yun naman talagang na alam nyo, dahil lang talagang itong alam mo itong kasing hearing na ito, impeachment na ito, isa lang ang layunin nito. Kahit na wala silang ebidensya, kahit na kulang-kulang, hindi kulang-kulang ang mga isip, no? Kulang-kulang ang kanilang ebidensya,
yan po ay, alam nyo, ay ang layunin lang talaga na itong si Sara Duterte ay hindi makatakbo sa 2028. Ngayon, kunwari, nagsalita si Sara uli, lahat kayo ng mga tiwali, lahat kayo ng mga magnanakaw, ay kung ako maging presidente, ipakain ko kayo sa buhaya. Grave threat ba yan? Conditional yan. Kung hindi kayo titigil na mga tiwali, papakain ko kayo sa buhaya. Ang buhaya ba, kinakain din ang buhaya? Hindi ko alam. Yung mga buhaya kongresista, hindi ko alam kung yan ay kakain. Baka sabihin ng buhaya doon sa Palawan eh. Alam nyo doon sa Palawan, mga kababayan, mayroong farm doon ng mga buhaya. At alam nyo, hindi ko alam kung yung buhaya ay kumakain din ng buhaya na mga politiko. Hindi ko alam, hindi pa natin nasubukan eh. So yan ay alam nyo itong kung minsan itong pinapanood ko itong si Kapunan eh. Alam mo ito napakahusay na abogada to, almost 50 years na itong nagpa-practice ng law. Isipin niyo mga kababayan almost 50 years. So ibig sabihin itong si Kapunan, kung hindi ako nagkakamali, ito'y malapit na sa 80 years old. Pero sabi niya, nire-regla pa siya nung minsan na na-interview siya. So kung 50 years na siya, at sinasabi niya, at medyo natawa ako nang sinabi niya na pinapatay niya daw ang labok na pinapasabugan niya ng atomic bomb. Napakadelikado pala nitong taong to. So ngayon, anong ginawa kahapon? Nagkaroon po siya ng press conference at sinabi niya na hindi na nila ipipresent at as witness itong si Attorney Zuleika Lopez at yung Bello, hindi ko alam kung ano pangalan, first name ng Bello na yan. At hindi na nila na ipipresent kasi nakita na nila na minasaker ang dalawa nilang witness na nauna. Ang tawag ng iba dyan, dismantled. So sabi dito, after watching the NBI witness get dismantled by the defense for 8 hours, they learned a third thing, when to fold your cards, pack your bags, and pretend the game was rigged. Anyway, hindi lang po na-dismantle, talagang namasaker yung mga witness ng prosecution kahapon, mga kababayan. Na tayo'y, alam nyo, nanonood naman tayo. O bago kayo manood muna, makinig muna kayo dito sa amin sa Dr. Sumer, para medyo mabigyan kayo ng appetizer. Appetizer itong aming programa. Bago kayo manood, alam niyo yung appetizer, abrigana ang tawag yan ng mga Kastila. Appetizer yung mga bago ka kumain, yun muna kakainin mo para medyo babuksan ang iyong appetite o yung gana. Kaya sabi ng Kastila, abrigana. So yan ay so ngayon alam nyo itong sinasabi ni Attorney Kapunan at tayo naman ay alam nyo hindi tayo abogado, hindi din ako abogado, pero alam nyo as a layman, so sabihin niya, so far we have not seen any evidence coming from the defense. Now, Attorney, ang pagkaalam natin, kung kayo po ay nag-aakusa, kayo na prosecution ang magpepresenta ng ebidensya kung ang isang tao ay nagkasala o hindi. Yun ang pagkaalam ko eh. Yun ang pagkaalam ko na hindi ako magpepresenta na ako'y pag ako'y akusado, na ako magpepresenta ng ebidensya na ako'y nagkasala. Kayo po na mga sa prosecution, kayo po ang mayroong mandato o obligasyon na kayo po ang magpe-present ng ebidensya.
hindi po si Sara Duterte. Kung gusto niyo ipasa kay Sara Duterte, at alam niyo, pag tinignan mo itong si Atty. Kapunan, I have nothing against her. Ano? Siguro ito nung araw, nung bata-bata pa, medyo maganda naman ito. Mas maganda ito kaysa kay Luistro eh. Kaya lang, talaga naman siguro dahil sa itong stress ng hawakan niya itong prosecution ng impeachment ay medyo po nagkawindang-windang ang mga nagkaroon ng eye bag, nagkaroon ng mga guhit-guhit ng mukha. Ay, yun po ang isang bagay, mga kababayan, na hindi natin kayang pigilan yung pagtanda, ano, at tanggapin natin yan. Na darating ang panahon, kahit na itong babyface na si Alan Peter Cayetano, nangungulubot na rin ang noo, dahil siguro dito sa itong nangyari na siya ay natanggal bilang Senate President. Ano? Lahat naman yan may stress. At alam nyo ngayon, pag nakita nyo itong si Alan Peter Cayetano, nagpatubo na biguti at balbas na parang katulad ng ating partner at katandem na si Dr. R. Yan ay nagpapakita na matso sila, no? Matso. Matsunurin sa asawa nila. So ngayon, ito sinasabi natin, it is still the prosecution's turn to present evidence. The evidence, the defense is not hiding anything. It is doing exactly what the rules require. Cross-examining witnesses, kalending documents, and exposing witnesses in the case. Tama yan itong sinasabi ng isang abogado na siya po ay nag-post sa Facebook na binabahagi ko sa inyo, mga kababayan. At ito po ay totoo itong sinasabi niya na obligasyon ng prosecution na sila ang magbibigay ng ebidensya. Kaya lang itong mga isinalang nila na yung nilagay nila diyan sa ihawan na nakaupo, nakita niyo yung si Atty. Lukot ng NBI, ano, nakatungo na parang akala mo hiyang-hiya, dahil ang kanyang sinasabi ay na-demolish, minasaker ni Atty. Binluan. Makikita mo yung mukha niya, nakatungo na gano'n, ano, at inaamin niya na wala siyang personal knowledge. At wala silang ebidensya na mayroong kumontak si Ginang Sara Duterte Carpio, Ginang si Vice President. Hindi niya nakontak si John Wick at saka si Jackal, yung mga magagaling na mga assassin. Wala silang ebidensya na nakontak. Alam niyo si John Wick, yung assassin ay kung kayo nanonood ng pelikula, si Tom Cruise po ang artista doon. Yun po yung magaling na mamamatay tao, si John Wick. At saka yung isang Jackal, si Jackal, totoong buhay po yan. Si Carlos ang tawag dyan, na naging sikat na mamamatay tao, assassin, noong 1980s. Pero kung buhay pa si Carlos o si Jackal sa ngayon, ay talagang may, hindi lang isang tungkod niyan, baka tatlo pa ang tungkod na dala-dala. Imbis na yung sniper rifle, tungkod na lang ang dala dahil sa katandaan. Ano? Pero totoong buhay na tao yung si Jackal. Tumikap yan nung araw na mayroong mga assassination attempt doon sa mga leader sa Europe. At yung kanilang, alam nyo, elusive yung Jackal na yan, malaki ang bayad. At wala hong nakakita kung sino talaga siya. Ang kanyang pangalan, Jackal, at ang kanyang pangalan na tunay ay Carlos. Pero kahit nakaharap po, hindi mo siya makikilala. So ganyan po, ano. At siguro, yun ang gusto nila patunayan kung sino yung assassin na sinasabi. At ang isa pa siguro na pwedeng nilang kunin yung Mossad.
Yung magagaling, yung Mossad, alam mo yung Mossad, yung Israeli intelligence, sila po, may mga assassin sila talaga na trained assassin. At kahit na siguro yung Central Intelligence Agency, meron din sila. So ngayon, ito ang gustong patunayan na mayroong talagang grave threat at may kinuha, may kinausap dahil ang sinabi ni Sara Duterte doon sa kanyang pahayag nung sa kanyang in-interview siya, kung siya ay papatayin in reaction doon sa question ng Operation Romanov, no? Na alam mo pinapaliwanag ni Juan yan ni Ruben Padilla kahapon, yung Operation Romanov. Yung Romanov na yan, yun po ang pangalan, ang apelyido ng Tsar of Russia. Ng Tsar of Russia. At yan po ay, alam nyo, ay pinatay ng mga komunista. Hindi assassination. They were executed ng buong pamilya ng yung Tsar of Russia kasi nagkaroon po ng revolusyon sa Russia October 11, 1917. Nagkaroon po ng malawakang pag-aklas sa buong Russia na pinamunuan ni Vladimir Ilyich Lenin. Attorney din yun, abogado yun, si Vladimir Ilyich Lenin. Siya ang namuno na resulta ng kudeta at nagkaroon po ng pag-aklas, ng malawakang pag-aklas sa buong Russia. Kasama ang peasants, kasama ang workers group, yung mga nagtatrabaho sa mga factory, sa industriya. Kaya pag nakita nyo itong watawat ng Soviet Union, yung Union of Soviet Socialist Republic o ng Communist Russia nung araw. Yan po ay may hammer, and cycle. Alam mo yung cycle, yun yung panggarab, pang ano sa kung kayo yung nag-harvest ng palay, yun ang ginagamit nyo, yung parang karit ang tawag sa atin, ano? So yan ay, alam nyo, ganyan po ang, kaya ang kanilang bandila ng mga komunista doon sa Russia, yung dalawa na yan, mayroong karit at saka yung hammer. Yung martilyo naman, actually yun ay mukhang maso. Kaya naman ay para naman na it represents the workers, no? At yun naman karit, it represents the peasants. Kung titingnan natin, ako ay sasalita ng sandali, bibigyan natin kayo ng background. Nung panahon na yan, masyadong abusado kasi itong Imperial Russia, no? Itong si Tsar Alexander, na siya ang emperador ng Russia at the time. Ngayon, medyo abusado. Kaya yan ay nagkaroon ng mayroong mga famine, mayroong gutom, nararamdaman ng taong bayan, at hindi ho patas ang trato sa kanila, sa extreme ang kahirapan, at ang namumunini doon yung mga landlords, no? At yung may-ari ng mga pabrika. Kaya napilitan at bibigyan natin ng background na kaunti yan. At ang panahon na yan, alam nyo, World War I yan. Nagkakaroon po ng gira laban sa Germany. Ang kalaban ng Germany, yung France, yung England, at United States. At dito naman sa kabila, ang hinaharap ng Germany, itong Russia. So yan ay mayroong gira po na at nahihirapan na ang taong bayan sa sobrang korupsyon din doon po ng mga imperial officers, no? Na itong namumuno ay itong Tsar Alexander Romanov ang kanilang ano. At kung titingnan mo, alam niyo mga kababayan, si Tsar Alexander at yung hari ng emperador din ng Germany,
at yung hari ng Inglaterra, sila po'y magpipinsang buo dahil sila po ay mga apo nung dating Queen Victoria of England. Sila po isipin ninyo magpipinsang buo ang kanilang mga bansa, nag-aaway. First cousin sila, anak sila ng magkakapatid. Si Tsar Alexander, yung Wilhelm ata yung sa Germany at saka yung George naman doon sa Inglaterra. Kung di ako nagkakamali, I may be wrong sa mga pangalan, pero the fact is na sila po ay magkakamag-anak. So yung siguro doon kinuha yung Romanov kasi nung nanalo po ang itong mga komunista diyan po sa Russia, ang una po nilang ginawa, hinuli itong royal family at lahat po kasama ang maliit na mga bata, sila po'y na-execute. Na-execute po nung mga komunista. They were executed. No? Hindi sila pinatawad ng mga komunista. So ngayon, yun po ang nangyari dyan na siguro kinuha doon ang pangalan na Operation Romanov. Dahil maaring ang layunin din na laban sa pamilyang Duterte, mga kababayan. So, hindi natin alam kung totoo na mayroong threat sa buhay ng mga Duterte. Pero hindi naman pwede na pagka may mga nasagap na ganong balita na pwedeng baliwala na lang. Dapat imbestigahan kung may katotohanan ang mga naturang balita. So yun ang background dyan, mga kababayan. At ngayon, dahil dyan, nag-react itong si Sara Duterte. Ano ang kanyang reaksyon? Kung ako ay mamatay, may nakausap na ako na papatay sa inyo. So yan ay conditional. Wala akong grave threat doon. Kasi kung ang grave threat, siguro sasabihin niya, papatayin ko kayo. Babarilin ko kayo. So yan ay grave threat. Pero yung sinabi niya, kung ako may nangyaring masama sa akin, may gaganti sa inyo. Yun ang konteksto niyan, mga kababayan. So ngayon, yun ang gusto nilang ipilit na mayroong ganyan na gusto nilang patunayan at dahil diyan itong si Kalilong na nahilong sa lilong nung siya ay kinocross-examine at saka itong si Lukot naman na parang hindi makatingin sa kamera, iyang-hiya. Alam niyo, ang taong nahihiya ay hindi makatingin ng diretso. Alam niyo yan, mga kababayan, ang taong nagsisinungaling, tandaan niyo, pagkausap mo, hindi makatingin sa iyo ng diretso. At yun ang impresyon ko sakay itong attorney Lukot kahapon na tayo nanonood. Ako, bakit hindi na tumitingin ito ng diretso sa kamera o sa kanyang kausap? At nakatungo na parang pailalim ang tingin, ay alam niyo, ang taong pailalim ang tingin ay hindi gumagawa ng magaling, mga kababayan. Tandaan niyo yan, mga kababayan. Pag kayo may nakausap na tao na pailalim ang tingin, unless alam niyo ang sama ng pailalim ang tingin lalo na pagka ang kaharap ng babae nakatingin ka sa ilalim, nako, bastos na ugali yan, mga kababayan. Huwag niyong gagawin. At bago tayo magpatuloy, mag-break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD.
1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:30 ng nagmamadaling hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. At ito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa ating mga talapitan sa radyo. Ang ibang radyo wala nang talapitan eh. Wala nang dial kasi touchscreen. Touchscreen na ang ibang radyo. Kaya wala nang dial. Kaya hindi ko pwede sabihin sa inyong mga touchscreen. Kasi may mga radyo na touchscreen. Natawa tuloy ako, nasabit ako ng sariling laway. So yan mga kababayan, balikan natin itong ating pinag-uusapan. Nabigyan ko kayo ng background doon sa mga Romanov. Kawawa actually mga kababayan, pag binasa ninyo yung nangyayari doon sa pamilya ng Romanov, na talagang pati lahat sila. Kung hindi ako nagkakamali, 3 anak na babae, 1 lalaki. Yung anak na lalaki, meron pang sakit yun. Alam mo yung puso doon, madalas dumudugo eh. Hindi ko alam kung anong sakit yan. At yan ay pati yung batang maliit, pinatay ng mga komunista. Nung sila po ay nanalo sa doon po sa Russia. At nagkaroon pa nga ng away doon ng dalawang Russian group, yung mga komunista at yung mga white Russian, na pilit nila na i-rescue sana itong mga Romanov, ang pamilya Romanov. Pero sa kasawayang palad ay natalo sila ng mga komunista. At ang iba doon ay nag-detect papunta sa Europe. So yan ay nangyari po yan. Pero marami at mahaba-haba din ang panahon na napanatili ang paggobyerno ng mga komunista diyan po sa Russia. Kaya lang alam nyo, ang isang napakamahirap na nangyari diyan ay yung nung panahon ni Stalin ay napakarami po ang namatay. Mga 20 million ng mga Russian ang namatay dahil doon po sa mga pag-aabuso na kung hindi ka sumasang-ayon sa patakaran ng mga komunista, kayo po ay ikukulong doon sa Siberia. May gulag na tinatawag. So yun po ay talagang at nung panahon ng gera, World War II, nang inatake sila ng Germany, yung 1941, inatake ng Germany ang Russia. Yan ay Operation Barbarossa ang tawag doon. 20 milyon din ang namatay ng mga Russia. Hanggang sa sila po alam niyo, malaki ang suffering na nangyari ng Russian population sa mga Nazi o sa mga German. So yan po ay hindi nakakalimutan hanggang ngayon yan ng Russia. Kaya yan ay hanggang ngayon ang kanila, kahit yan sa Ukraine, ang kanila gira dyan, sinasabi nila na ang kalaban nila mga Nazi. Yung Nazi, yung panahon ni Hitler. So yun, hanggang ngayon ay 4 na taon na, magli5 taon na, hindi pa tapos ang gira sa Ukraine. Napakahaba na. Ayaw naman na banatan ng gusto ng Russia kasi alam nyo mga kababayan, yung kalahati ng Ukraine ay Russian din ang mga tao dyan. Kaya ayaw nila na talagang magkaroon po ng tinatawag na collateral damage. So balikan natin itong nangyayari sa atin sa ngayon.
So, yun po ang background ng Operation Romanov na itong sinasabi na threat sa buhay ng mga Duterte. So, ngayon, hindi naman katulad yan, natural. Kung kayo po ay ang pamilya mo ay mayroong banta sa buhay mo at ng pamilya mo, anong gagawin mo? Pwede ba namang pag in-interview ka, pangiti-ngiti ka lang, na parang baliwala lang, kundi talagang sasabihin mo ngayon na pag ako'y pinatay, ay may nakausap na ako na papatay din sa inyo. Pero sana dinugtungan na lang nila ni Sara Duterte, si John Wick at saka si Gakal ay nakakausap ko na. So ngayon, kasi sinasabi nito, ito is sinasabi ng isang abogado, is Kapunan trying to mislead the public. Kasi sinabi nitong si Kapunan, so far we have not seen any evidence coming from the defense. So sinasabi ng abogado, at lahat ng abogado na marunong sa batas, na kung sino ang prosecution, sila po ang magpapakita ng ebidensya. Hindi po ang defense. Ano ang asahan yung ebidensya na ipapakita ng kampo ni Sara Duterte? Kundi kayo na sa prosecution. Yun ang sinasabi, binabasa ko lang sinasabi ng mga lawyer, no? Kapunan knows the defense presents its evidence. Only after the prosecution rests. So, ibig sabihin pala, kung tapos na ang pag-present ng ebidensya ng prosecution, mayroong ipipresent na kung mayroon ang defense na ebidensya na ipipresent to counter the defense ng prosecution. Yun pala, ito sinasabi ng lawyer. Hindi sa akin nagagaling. So why tell the public that no defense evidence has been shown as if that proves concealment? That is not transparency, that is a misleading narrative. So alam nyo ito mga kababayan, lahat po ito sinasabi nga ni Atty. Panilo, napanood ko rin yung mga interview sa kay Atty. Panilo, na ito pala ay propaganda. Lahat ng ito propaganda. At alam nyo, ito ay kunwari lang na mayroon silang ebidensya. Pero yung pinagpipilitan nila kahapon at ilang araw na, 5 days na, yung grave threat ay sinasabi pala ditong mga abogado din na hindi. Tiningnan ko nga kanina din doon sa local At maunawaan mo naman kahit na hindi ka abogado. At ako naman ay talagang kinonfirm ko lang kasi baka mamaya magsasalita ako dito sa radyo nang walang katotohanan ang sinasabi ko. At yun pala, 6 months and 1 day yung penalty for grave threats na sinasabi kung mapapatunayan na ikaw ay magsalita ka ng masama doon sa kapwa mo. At hindi daw ito ground for impeachment kung yan ay para sa impeachable official. Para lang yan na sinabi kunwari si Pangulong Marcos na lahat kayo ng mga tiwali dyan sa flood control scam, kayong lahat dyan, kung kayo'y mahuhuli at mapatunayan na nagkasala, ipapakain kayo lahat sa buhaya. So yan ay in jest o maaring joke-joke, pero hindi naman grave threat yun dahil kung kayo ay mapatunayan na nagkasala. Parang ganun lang yan Kung kayo ay napatunayan na nagkasala, kayo ay firing squad. O yan ay grave threat ba yan? So yan ay conditional, no, mga kababayan. So yan ang mga sinasabi dito ng
At sinasabi na ni Chess, ngayon, kahapon, at ito'y babasahin ko dahil ito'y may kaugnayan din sa impeachment. Kasi sinabi nitong si Jeremy Lutok, itong sinasabi kong attorney ng NBI na hindi po makatingin ng diretso sa kamera o sa kanyang kausap o sa abogado na nag-examine sa kanya. We do believe that the BP had contracted a hitman, but I don't have personal knowledge of that. So conflicting itong sinasabi niya. We do believe. Naniwala ka na si Sara Duterte may nakontrata na hitman o assassin. Pagkatapos, susundan mo ng statement about I don't have personal knowledge of that. O hindi ba contradictory? Naniwala ka doon sa una na mayroon nakuha but I don't have personal knowledge of that. Paano ka magsasalita na gano'n? Di hearsay. Paano mo papatunayan sa korte? Tapos sabi naman ni Chess, witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. Alam nyo, ito'y sampal, ito sa prosecution, kaliwat kanan na sampal. Itong sinabi ni Chess Escudero, witness is competent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. He can only testify as to the fact that those statements were made. Wala namang issue, mga kababayan. Kung sinabi yan ni Sara Duterte o hindi, dahil may video, sinabi naman niya talaga eh. At yun naman ay hindi naman pinapasobalian ng defense, hindi naman po it is not being disputed by the defense dahil yun naman ay tanggap naman na talagang sinabi. Hindi naman pinapasinungalingan. Wala tayong narinig doon sa defense na sabi na hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan, hindi ho. So sinasabi ito, isampal talaga, witness is incompetent. Alam nyo, lawyer itong si Jeremy Lutok na to. He's a lawyer. Pero alam nyo kasi mahirap magsinungaling, mga kababayan. Pag nagsisinungaling ka, sa iba, hindi mong matandaan. Alam nyo kung totoo ang sasabihin mo. Up to the last detail, alam mo. Kung totoo ang sinasabi mo. Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, kunwari, ikaw ay si Mr. na babaero, ay wala naman sigurong Mr. na lalakiro, bihira, Pag-uwi sa bahay, tinanong ng misis, saan ka galing? Galing ho ako kay pare, kay pare Dr. R. Kay pare Dr. R, ako'y nakipag-inuman. Ngayon, kinabukasan, tinanong na uli siya ng misis niya. Saan ka ba galing kagabi? Galing ako kay pare Dr. J. Hindi. Inconsistent na dahil nagsisinungaling siya. Yun pala galing siya sa bahay ni Consuelo. Nagpa-Consuelo siya sa bahay ni Consuelo. Yun po mga kababayan ang nangyari. So, kung inconsistent ka sa iyong sinasabi, nagsisinungaling ka. Pero kung nagsasabi ka ng totoo at tinanong ka ni Mrs. saan ka galing? Sa kay Consuelo. Di, ang isa namang problema doon, di bukol ang ulo mo, kalbo ka pa. So yan, mga kababayan, yan po ay nagsabi ka na nga ng totoo nabukulan ka pa. Pero madali kasi magsalita ng totoo. Kahit patuwarin ka,
Nang sinasabi ko na si Luistro, kahit patuwarin mo yan dyan, hindi makukonvict si Sara Duterte, ay ganun din ho yan. Patuwarin ka, hindi magbabago kung ang iyong sinasabi ay katotohanan. Kaya kung ikaw nagsisinungaling, sa sunod na tanong sa'yo, nakalimutan mo na yung una mong sinabi na kasinungalingan. At ako'y napupuna ko ngayon. Alam mo itong si Luistro at itong si Kapunan. Parehas ang suot na shade of green. Ano bang ibig sabihin nito? Naka-green sila. Sila ba'y pro Sara Duterte na? Nagbago na ang kanilang. Sila. Kasi pinapanood ko alam nyo, kahit naka-mute yung TV, at pinapanood ko kasi para alam natin yung kaganapan doon sa impeachment case. At itong nagsasalita, ito ngayon si Shil Jokno, na talagang prominente ang kanyang bunny suit. Yung ngipin niya na parang akala mo sa rabbit. So nakikita natin na parang impassion speaks. Ano? Hindi ko alam kung anong sinasabi. Pero alam mo yan, lahat po yan ay talagang pagdidiin laban kay Sara. Ay alam naman natin kung ano talagang problema, mga kababayan. Takot na takot lang sila na si Sara Duterte baka sakali mananalo pagdating po ng halalan sa 2028. Kaya yun na gusto nila mapigilan eh. Hindi ko alam kung bakit takot na takot kayo kay Sara Duterte. Sus, ang galing naman magboxing noon. Kita nyo yung mukha nung si Rep na ginulpi ni Sara Duterte doon sa Davao. Oh. Ay, di ba? Nagkaroon ng eye bag. Nagkaroon ng kita mo, bukol yung mukha. Kung ganyan ang presidente, yun na gusto kong presidente. Yung mga ganyan katapang. Hindi ho yung parang tamimi lang, ano. Yun ang mga presidente na gusto natin. Yung mga leader natin na decisive. At sila po ay may paninindigan laban dito sa mga tiwali na alam nyo, mga kababayan, tayo po ang Pilipinas sa ngayon ay alam nyo, dahil dito sa nangyayari ngayon sa atin, ano, itong political instability, isa yan sa mga dahilan kung bakit wala ho masyadong investment na pumapasok sa Pilipinas. Ito sasabihin ko sa inyo, last year, 2025, total foreign direct investment sa ASEAN countries, no, ASEAN countries dito sa ating lugar, $244 billion ang pumasok. Alam niyo ba ang pumasok sa Pilipinas? Kung magkano lang? $7 billion lang, mga kababayan. Saan napunta? Singapore, Thailand, Malaysia, and Indonesia. Ay bakit wala sa Pilipinas? Isipin niyo yan, mga kababayan. Vietnam pa. Ang Vietnam nakakuha na mahigit $20 billion. Tayo $7 billion lang ang nakuha natin out of the 244 billion. Yan ay facts yan, mga kababayan. Na ang ating bansa sa ngayon, iniiwasan ng mga investors. Alam nyo, ang sasabi lang, bakit kailangan natin ng investors magtatayo ng mga pabrika sa Pilipinas. Dahil yun po ang kulang sa atin. Hindi katulad po sa Vietnam. Ang Vietnam ngayon, may sarili na silang brand ng kanilang kotse. Ng mga sasakyan, yung VIN, V-I-N. Doon na minamanufacture sa Vietnam yan. Lahat ng component. Tayo, ang dumadating sa atin dito, complete knockdown, i-assemble lang dito sa atin. Hindi naman minamanufacture makina dito. Ang transmission, of course, dito sa atin kasi matagal na yung Transmission Corporation of the Philippines yan sa
sa Flex, no? Meron dyan. Yung sa mag-aari ng Aisin at ng Toyota. Pero alam nyo, kulang pa rin tayo sa manufacturing. Hindi lang po sa kotse, kundi sa iba pang mga produkto na ngayon ay inaangkat natin ang karamihan, inaangkat lang natin sa ibang bansa. So, kulang tayo. Dahil dito sa nakikita ngayon ng maraming mga investors, katulad yan, umalis si Pangulong Marcos, pumunta sa ibang bansa, katulad yan, last time sa Canada. Pagdating sa Canada, ito na mga out of courtesy, itong Prime Minister ng Canada, sasabihin niyan, mga negosyante, lahat kayo ay imbitahan natin sa isang pagpupulong at ang dinner, no, na tayo'y makipagkita sa Pangulo ng Pilipinas. Pagdating doon, mag-uusap, mayroong mga pledges, sasabihin kunwari, sige, mag-pledge ako ng $200 million o $500 million para magpatayo ng pabrika, mag-invest kami sa Pilipinas. Hanggang pangako lang yan, mga kababayan. Dahil sa tinatawag sa negosyo kasi, pag business ang pinag-uusapan, mayroong bago bumitaw yan ng pera, yung mga investor. Mayroong due diligence, sinasabi. Pinag-aaralan nila kung yun ba'y ako'y maglalagay ng factory sa Pilipinas, yun ba'y magiging profitable, ano bang mga hurdles na haharapin namin, ano bang mga problema na haharapin namin pag kami naglagay ng factory sa Pilipinas. Hindi po ganun kadali, mga kababayan, na sabihin na lang ng isang chief executive officer ng isang kumpanya doon sa Canada, yes sir, Mr. Marcos, we will put up a 500 million plant in your country. Yan po ipinag-aaralan mabuti. At bago may isa katuparan yan, kung yan naman ay yung pangako, kunwari sa kay Presidente Marcos, ay matutupad, ay maaaring yan ay beyond pa sa kanyang termino. Dahil gagawa po yan ng pag-aaral, mga kababayan ko. Hindi po ganun kadali ang negosyo. At yun nga sinasabi ko doon sa mga kahit na yung mga kaibigan natin na nagre-retire, kung kayo naman ay mag-retire, may puhunan kayo, mag-aral muna kayo. Hindi ko yung nakita nyo lang na ang litson manok ay mabili, kayo din ay magpapagawa ng litson manok oven para man ilagay nyo doon kung saan maglugar. Nangyari na ho yan, mga kababayan. Marami ho sumunod sa litson manok na hindi nagtagal at binintan nilang lukaan yung mga manukan nila. Sinubutuloy ako doon sa manok. So yun ay there was also a time noong 1980s yung mga nauso yung hot pandesal. Kahit saan na lang nakakabili ka ng hot pandesal, nakita ng mga tao na madali pala ang hot pandesal. May oven ka, gagawa ka pandesal, dudumugin ka ng tao. Oo, dudumugin ka ng tao, pero hindi magtatagal. Luhaan ka rin dahil yung oven mo na ninuhulugan mo ay hindi na ho nagmamanufacture ng pandesal dahil nagsawa ng tao. Nangyari din yan, yung mga, di ba yung mga sago na yan, napakarami dati nang bibenta ng sago. Ano nangyari? Wala din. Yung wala din nangyari. Ang naiwan, kakaunti na lang. So yun ay yung negosyo, mga kababayan. Nakatulad yan na nangangako sa atin, kunwari, Presidente Marcos nagpunta sa Japan.
Ang sinabi naman, mag-i-invest kami sa inyo ng, kung ano, ng factory o kung ano man. Yun pala salitang Hapon, hindi naman naintindihan natin masyado. Yun palang ibig sabihin nila, merong mag-i-invest sila, pero pag-aaralan muna nila. Hindi kaagad, hindi ganun kadali, mga kababayan. Ano? So, ganyan din po yan. Yung ating Pangulo, pupunta, ang unang talagang target niya na makipag-usap sa mga negosyante na sila po ay hikayatin na mag-invest sa Pilipinas, pero hindi ganun kadali yan, mga kababayan. Dahil ang isa pong tinitingnan ngayon, itong political instability sa atin, na katulad itong impeachment na ito, na alam ito sa buong mundo, ang alam sa buong mundo na pinakakurap tayo. May nabasa ako na isang artikulo, sa ASEAN country, pangatlo tayo sa pinakakurap na bansa sa ASEAN. Number 1 ang Cambodia, number 2 ang Myanmar, number 3 ang Pilipinas. So ngayon, paano natin aalisin yan? Yung ganyang stigma na tinatawag, ano? Kailangan matapos itong impeachment case na to, kailangan lahat ng tiwali na involved po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, dagdighay muna tayo, ay mapaparusahan, mga kababayan ko. Lahat po ng involved, lahat ng pinangalanan doon ng mga marines niyan, dapat imbestigahan. Imbestigahan ang kanilang mga nagawa na kasalanan. Lahat ng sinabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Yung sinasabi niya, patungkol yan doon sa mga kongresista at mga politiko at government officials na involved po dyan sa katiwalian sa flood control scam. So yan ay, alam nyo, kung yan ay maaayos at kung maganda ang kalalabasan dito po sa, alam nyo kasi itong ngayon, ang political instability, hindi ho bubo itong mga tao, ang taong bayan, ang mga Pilipino, at lalong-lalo na yung nakamasid sa atin ng mga banyaga na tinitingnan, nakamasid sila, pwede ba tayo mag-invest? Kailan matapos itong impeachment case? At alam naman nila na wala hong matibay at wala namang ebidensya. At ito naman ang sinasabi nga nitong si Lutok we do believe, opinion yan. Naniwala ka. So, ngayon, sasabihin ko sa iyo, believe are not fact. Jeremy Lutok, sasabihin ko sa iyo, your belief are not fact. Iba ang belief, iba ang fact. Tapos sinabi nyo, you don't have the personal knowledge on that. Lalo na na-contradict mo ang iyong statement at lumabas na ikaw, kung i-analyze ng gusto, hindi mo alam ang sinasabi mo. Dahil yun ay scripted lahat yan, mga kababayan. At ngayon, umatras kayo ng mga prosecutors na ayaw nyo na isalang itong isang abogada na si Attorney Zulaika Lopez dahil ito'y sabi niya, may bagyong Inday na darating. Nabahag ang buntot ninyo na kayo'y mga prosecutors. Nabahag ang buntot ninyo at umatras kayo na hindi na ninyo siya isasalang. Napakahirap kasi isalang ninyo ang isang adverse witness na hindi ninyo mapasunod sa inyong script. Kasi alam nyo ito, mga kababayan, lahat dito ng nakaupo ng mga witnesses ng prosecution, ito po ay scripted na katulad po yan ng napapanood natin ng mga telenovela at yung mga Korean telenovela, ganun po yan, scripted po yan. Kahit na yung mga pelikulang kung po, nakita mo nag-aaway, nagsusuntukan, hindi nagtatamaan, yun po ay scripted lahat po yan, mga kababayan.
At tayo po ay magpapaalam na. Anyway, abangan ninyo bago kayo manood sa dito po sa TV ng mga kaganapan sa impeachment ni Ginang Sara Duterte Carpio, ay makinig muna kayo sa programa ng The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-WAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind